Ayan mga kapatid, narito naman po ako at muling magbabalik upang ituturo natin ang request ng ating isang pasyente na nag-chat sa akin na lagi daw siyang kinakabagan. At tinignan ko naman kanina ang kanyang sakit at pinulsuhan ko ay physical ang kanyang karamdaman. At at ang kanyang sakit ay kabag at mahirap siyang matunawan ang kanyang kinakain. At narito na ang aking tatalakayin ang ang pamamaraan para maiwasan ang pagkakaroon ng kabag. Yan po mga kapatid, at bago ako magsisimula ay binabati ko ng magandang gabi ang lahat ng nanonood ng aking mga video. Ayan, at ako po ay nagpapasalamat sa nagsusubscribe ng aking YouTube channel. At na lang, 18 subscriber na lang ang ating kailangan para maging 1K subscriber na tayo. Ayan, at naway patuloy po na marami pong magsusubscribe at susubaybay ng aking mga video, ayan, na aking tatalakayin para sa inyo. Ayan, at akin ang tatalakayin ang tao na nagkakaroon ng kabag, at paano ang tao ay nagkakaroon ng kabag at paano maiwasan ito. Ayan, at ating tatalakayin. Kapag ang hangin ay hindi na ilabas ng dighay at pag-utot, ito ay nabubuos at yan. Ayan. At bituka na dahilan ng pagkakaroon ng hangin o bloating. Yan. Yan, lumulobo ang tiyan. Ang sakit ng tiyan ay maaaring hindi masyadong masakit o kaya naman ay matigas at sobrang sakit. At ito ay nangyayari kung mahangin ang tiyan o may kabag. Kung maaalis ang hangin ay mawawala ang sakit. Yan. Kaugnay din dito ang LBM at lactose intolerance, mga kapatid. Ang pagkain ng mga matataba at mga pagkain na nagbibigay ng hangin sa ating tiyan gaya ng mga beans, ayan, tulad ng mga tinatawag na mga sitaw, munggo, yan, mga bagyo beans, basta may mga buto, yan, at iba pang mga gulay na mahangin na tiyan ay nagre-resulta rin ng stress at labis na pag-aalala at paninigarilyo. Ituturo ko ang tatlong pamamaraan para makaiwas o maiwasan ang kabag sa tiyan. Ayan, sa mga taong may kabag sa tiyan ay pwede ninyo itong panoorin at sundin ang aking tips. Unang-una, ang aking payo para mabawasan ang kabag sa tiyan ay magbawas ng mga mamantikang pagkain. Dahil nagpapatagal ito ng pagtunaw ng mga pagkain sa tiyan. Ayan, at nagdudulot ito ng pagbo-bloating. Ayan, at paglobo ng ating tiyan. Ayan. Pangalawa, bawasan ang mga pagkain nagbibigay ng hangin sa tiyan. Pagtigil ng soft drinks, bawasan ang beans, peas, repolyo, sibuyas, broccoli, cauliflower, pasas, prunis, at bran, cereals at muffins. Ayan. At ikatlo ay iwasan din ang pagkain ng chewing gum at matigas na candy. Ayan po. At aking ituturo sa inyo ngayon mga kapatid ang lunas para mailabas ang hangin sa ating tiyan. Ang gagawin lamang ninyo mga kapatid ay kumuha po kayo ng luya. Ayan. At durugin po ninyo ang luya. Ayan. Painin nyo ang luya, tsaka lagyan ninyo ng mainit na tubig, tsaka inumin. Mas maganda din po na pangpatanggal ng bloating o bloated ng ating tiyan ang tinatawag na turmeric. Yang turmeric na binibili sa palengke at saka yung sa labat. Yan po ang inyong gagawin sa umaga pag wala pong laman ang tiyan, dahil po ang salabat at ang tinatawag na turmeric na powder
na binibili sa palengke ay marami pong benepisyo yan para mailabas po ang bloating sa ating tiyan at ang mga hangin na nakaimbak dito. Yan po ang aking ituturo sa inyo ngayon. Yan para maiwasan at para malunasan ang ating kabag sa tiyan. Ayan. Hanggang dito na lang mga kapatid at God bless us all. Ingat po tayo palagi. Yan sa mga manonood nito, sa mga subscriber ko. Yan. Patuloy ninyo akong suportahan at sa mga kung may kakilala kayong mga kapamilya, yan, sa mga may mga kaibigan kayo, ay pwede naman ninyo akong i-recommend sa kanila upang ma-subscribe ang aking YouTube channel para makatulong din kayo sa akin. Yan. At lalong lalo na kung may problema kayo sa akin, ay mag-PM lang kayo at agad nating bibigyan ng solusyon o kung anumang topic para maibahagi natin sa inyo at sa ibang tao na nangangailangan upang malunasan ang kanilang karamdaman, mapapisikal o espiritual. Ayan, hanggang dito na lamang po at God bless.